Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Mag-umpisa na po tayo. Magkomentuhan na po tayo mga kabayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pinahayag at pinost po ni dating congressman na Defensor, ni Mike Defensor. Mga kabayan, nakakalungkot po. Kung ito po ay may katotohanan, mga kabayan, ang laki po ng nakuha at ipe-penalty. Hindi po pala nakuha. Napakalaki po ng ipe-penalty ng ating gobyerno, mga kabayan. Ang gobyerno po na nagpabaya at wala pong nagawa sa malalaking proyekto katulad po ng subway, mga kabayan. Ano po ang nangyari sa subway? Dahil po naantala, na delay delayed ang proyekto, ay magpe-penalty daw po ng hindi bababa sa 100 billion pesos ang ating bansa dahil po sa delayment, dahil nakukurap at kinurap, mga kabayan, ang pera ni Juan de la Cruz, mga kabayan. Ito po mga kabayan, ang ipinost po at pinag-uusapan po sa social media ngayon. Ito po, mga kabayan, ayan po, 100 billion. Kaya hindi na, at yan po ang sinasabi po ni Mike Defensor, kaya hindi na makatulog ang gobyerno sa laki ng problema. 100 billion. Bakit daw po? Ayan po mga kabayan ang dahilan. Penalty sa Metro Manila Subway, delay. Nasa 100 billion na. Defensor, ayon kay Defensor. Bakit daw? Yung Metro Manila Subway, ito sana ang isa sa mga proyekto na matatapos by 2028. Pero dahil kinuha yung pondo, inilagay naman sa unprogram because of this delay and penalty. Ayan po sinasabi, penalty na po natin sa Metro Manila Subway. Palang 100 billion na, saad ni dating Congressman Mike Defensor. Di po ba? Yan po ay naumpisahan. Yan po ay naumpisahan na yan nung panahon ni dating Pangulong Duterte. At yan po ay magtatapos sana sa termino na tinatawag na bangag at bongit. Mga kabayan, magtatapos po sana sa termino niya yan kung hindi po korap at magnanakaw ang gobyerno sa panahon ngayon. Matatapos po sana yung napakagandang proyekto ng subway. Mga kabayan, yan po ay naka-schedule po yan. At alam naman po natin na napakaganda po ng nakakuha po niyang project na yan. Ang Japan, I think ang Japan, mga kabayan. At alam naman natin pagdating sa mga ganyan ay magaling po ang bansang Hapon. Hindi po ba? Kaya nga lang po, yung pera po na dapat pong ilagay dyan, pondo, dahil po kailangan po natin dyan bumili, number one, mga right of way. Bibilin mo ang mga right of way niyan. Hindi po ba? May bayad dyan, hindi libre yan. Ang mabigat nun, hindi lang naman po ang subway ang problema at na-delayed. At ang mga pondo nito ay kung saan-saan pong unprogram na ilalagay. Di po ba? Nahahawakan mga allocable na mga congressman ng mahigit 3 taon. Biriin nyo, nasayang po ang mahigit 3 taon dito po sa subway dahil po sa laki ng pera nang inilalagay nila sa unprogram imbis na sa mga proyekto na tinatawag nilang better more. Hindi po ba? Tapos ngayon na magdurusa, taxpayer, saan po kukunin ang 100 billion na ipe-penalty nila? Hindi po ba? Dahil po may kontrata po yan. May kontrata po yan sa Japan. Pagka hindi ka nakasunod sa kontrata, di po ba? May penalty yan, babayaran mo dahil may kontrata. Yung mga penalty. Katulad po niyan, lumolobo na sa 100 billion ang penalty. Dahil po sa korupsyon nila. Ito po, pakinggan po natin yung isang vlogger. Na galit din po, maway. Nagagalit po siya.
Dahil napakaraming pera daw ng mga Pilipino o ng Pilipinas. Ayaw nating panagutin yung mga durobot magnanakaw sa gobyerno ni Pangulong Marcos. Ayos lang. Ayan, 100 billion lang naman yung penalty dahil sa pagka-delay ng Metro Manila Subway. Penalty ho yan dahil ninakaw yung pondo para sa proyektong ito. Hindi naman tayo tatablan yan hindi ba? Marami naman tayong pera Ayaw nating panagutin yung mga durobot magnanakaw sa gobyerno ni Pangulong Marcos. Anong maraming pera, kabayan? Utang nga Baon nga tayo sa utang At tayo magbabayad niyan. Lahat ng ginagawa nilang dorobo, pagnanakaw sa pera ng taong bayan, may kasamang utang po yan. Hindi lang naman ang buwis natin ang ninanakaw nila Pati po ang inuutang nila ay nasasama rin po sa nakaw. At taong bayan po magbabayad ng mga inutang nila, hindi naman sila. Dahil sila ang nagnakaw umano. Hindi po ba? Napakatindi po. Nakakahiya. Mga kabayan, pero sa kabila niyan, tulog pa rin po. Walang pakialam ang ating mga men in uniform generals sa mga bagay na yan. Wala po sila nakikita. Kahit po, katulad po nito, Subway, dapat matapos na. Anong panahon matatapos po ba pagka ganyan delayed? Delayed na. Matatapos po ba? At yung pera po na ipinopondo dyan, wala na. Ibang klase kayo. Ibang klase po nanunungkulan ngayon. Kaya nga po walang maipagmalaki Wala pong maipagmalaki. Mag-aapat na taon na po sa panunungkulan, wala pong maipagmalaki na malalaking proyekto. At ito, napakagandang legasiya na nga sana niya na matapos niya dahil naumpisahan po ito. Nagkaroon po ng groundbreaking ito. At nagawa na po yung umpisa, naumpisahan na po ito agad. Di po ba? Itutuloy mo na lang. Ikaw na magtatapos. Itutuloy mo na lang. Hindi nyo pa nagawa na ituloy at tapusin. Magiging legasiya mo na yan. Hindi po ba? Dahil inumpisa ng 2022, magtatapos ng 2028. Di po ba? Ikaw na. Pero sa kabila nun, naging gahaman sila sa pera. Yung dapat na gawin mong kapakipakinabang at makakatulong sa Pilipino. At kikita po yan Hindi naman libre yan. Hindi po ba? Magbabayad po ng buwis yan. Hindi po ba? At may kontrata po sa hapon yan. Malaki pong buwis at taksang makukuha riyan pag yan ay gumana na. Pero hindi gumagana dahil delayed. Imbis na kumita ang gobyerno, magbabayad pa ng penalty na 100 billion ayon kay Depensor. Ibang klase ito mga hindot na ito, mga kababayan. Yan po ang napala natin nang makabalik po ang pamilya nila. Itong tinatawag na Marcos Romualdez. At isama na natin ang Araneta umano nang makabalik ang mga pamilya nila. Ibang klase po ang legasiyang iiwanan pala nila sa ating bansa. Hindi pala build. Puro po korupsyon, utang ang iiwanan pala nila sa atin na legasiya. Ibabaon tayo sa utang at nanakawin nila ang mga ito. Yan po ang legasiyang iiwanan sa atin. Puro pagnanakaw pala. Ibang klase. Ibang klaseng pamilya ito. Ibang klase. Hindi pa kasi natuto ang mga Pilipino. Hindi pa kasi tayo natuto sa mga lahi na ito. Ang akala kasi natin magbabago. Magbabago ang lahing ito. Hindi pala. Hindi pala kayang magbago ang lahi. Pagka pala talagang nasa dugo na nila. Nasa dugo na pala. Nananalaytay na pala sa mga dugo nila. Mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po na ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you po sa inyo. At shoutout po kay Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. At ingatan po kayo sa inyo pong mga pang-araw-araw na gawain at paggawa. At thank you rin po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya.
Thank you po kay Eric Hershon ng Canada, kay Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, kay Balance Vision TV, Ani Jo, ako si Pilam, kay Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Sileona ng Sydney, Australia, at Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan, sa inyo po mga tulong. At ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. At shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat po mga kabayan. God bless po sa inyo lahat. At taste lang po tayong lahat. Taste lang po. Hindi naman po sila panghabang buhay dyan. At darating din po na ang katarungan po ay mananaig. At yan po ang makikita natin mga kabayan, na sila po'y usigin ng batas sa mga pinagagawa po nila sa ating bansa, lalong-lalo po ang pagnanakaw nila at pamumulitika. Maraming salamat po. Ingat-ingat po. Bye-bye.